Hello sa inyo mga kasari, good morning po sa inyong lahat. So, ngayon guys, dumating yung ahente po natin ng itlog at bad news na naman dahil nagtaas na naman po ang presyo at huna ng itlog. So, today is Wednesday, August 21, 2024. Dumating si kuya, yung ahente ko, last punta niya kasi hindi ako kumuha. Pero alam ko na nagtaas na 250. Tapos ngayon, per tray, 255 na po ang XL. So, grabe na po ang puhunan ng itlog ngayon. Marahil sa ibang lugar ay mas mataas pa. Balita ko sa mga kasari natin dyan kapag nagko-comment sila, mas mataas pa nga daw sa kanila, mura pa daw dito. Pero ako guys, namamahala na ako sa 255 kasi magkano na lang po yung tutubuin po natin per tray, 45 pesos na lang po kasi 10 piso pa rin naman yung bentahan po natin. So ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung itlog, kahit isang tray lang yan ay papakita ko pa rin sa inyo kasi dadating din naman po yung ahente natin ngayon ng soft drinks. Update ko din kayo sa presyo. Ngayon mga kasari, hindi mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. By September 1, magtataas din daw ang mga alak, ang Red Horse na litro, Red Horse na 500 ml. Bali-balita ko nga, nagkakagulo na kung meron na ba daw mga stocks. Kasi nga, yun sa ibang lugar ay nagtaas na. Grabe daw ang itinaas. Kada isang case, nasa 100 daw ang itinaas. Sabi ko, dito kasi wala pang balita kasi 2 weeks akong hindi nag-order sa ahente ko. Pero sa ahente ko naman guys, nagbibigay naman sila ng, kumbaga allowance. Kunwari, September 1 na, makukuha mo pa rin siya ng sa puhunan. The next sa pagbalik nila, doon na mahal. So, by Monday, maglalabas ako ng mga basyo sa labas para maka-order ako, makapag-stocks ng konti. And meron pa naman ako dito guys, marami-rami pa yung stocks natin. Syempre yung mga bakanting case na may bote, o-orderin na natin yan dahil may pera naman tayo dito ng alak. So ngayon guys, pakita ko na sa inyo, mag-aano pa naman guys, magpapasko, lalo pag magba-bare months na, malapit na, August na ngayon. Pabiling camel. Camel, ilan? 3. Siyempre, bilangin natin guys yung bayad. Akala ko 17 lang yung binayad. Ay nga po, magpa-bare months, lalo na magmamahala ng mga paninda, as in lahat ng paninda. Kaya talagang napakahirap mag-pricing, 'di ba mga kasari? Tapos yung mga bibili pa sa'yo masyadong reklamador. Minsan yung iba lang ang nakaka-understand talaga, nakakaintindi, 'di ba mga kasari? Sa mahal na mga bilihin. Kanina nga umaga, medyo nakakainis lang. Yung regular customer na lagi na nabili dito, nabili ng Milo, sabi niya, hindi ko pa nasasabi yung presyo, pinipilas ko pa lang. Sabi niya, magkano yan, 8? Nagulat akong ganyan, sabi ko, wala, sa isip ko lang mga kasari, wala pang hindi nga 8 yung puhunan yan, nasa 9 point something na ang puhunan ng Milo. So, sa isip ko, wala ka pa nga sa puhunan kung marunong ka pa sa akin magpresyo. Ganun mga kasari. Pero sa isip ko lang yun, di ko na sinabi. Kasi sanay na ako doon sa customer ko na yun kahit araw-araw na niyang binibili, hindi makatanda ng presyo. So, ngayon guys, di ako makatuloy-tuloy. Pakita ko na sa inyo yung isang tray ng itlog na aking kinuha. So, ito guys yung itlog na aking kinuha. Yan ngayon ang paninda kong itlog. Hindi ako kumuha ng marami kasi balak kong mag-canvas sa palengke. Baka kasi medyo mura-mura sa palengke. Dito kasi sa sa akin, dun sa ahente ko ng itlog, weekly kasi siya nagtataas. Ako'y nagtataka na. Tapos yung itlog, minsan nagrereklamo yung customer ko, hindi na lang binabalik, buti na lang kapatid ko, bugok daw yung ibang nabibili sa akin. So nakakahiya naman guys, nasisira pa ako, hindi naman ako nag-i-stock, 'di ba, ng pagkarami-raming itlog. So doon yun nagmumula, hindi sa akin. Kasi kita nyo naman, 'di ba, bawat vlog ko, 2 tray, 3 tray, 2 tray, ganun lang ako kung kumuha, hindi talaga ako nag-i-stock ng itlog. So hindi naman siya naiinitan dito sa pwesto niya, kaya bugok talaga yon nung binigay sa akin. Tapos minsan guys, siguro may basag,
pag inaangat kong ganyan, hindi siya maangat. Pala nakadikit dito. Ibig sabihin yun guys, may crack. So, tapos pag hila mong ganyan, wala na, butas na si itlog. Di mo na siya pwedeng ibenta kay customer. So, ayan guys, yung kinuha ko, XL ang size niya, pero hindi na naman siya magkakasinlaki. Ayan o. Di na naman siya magkakasinlaki. So, ayun guys, magka-canvas na lang ako kapag nagpunta ako ng palengke kung magkano ang presyo ng itlog sa palengke para doon na lang muna ako makabili. At least doon, mapipili ko pa na malalaki talaga lahat. Kasi doon, ikaw mamimili. So, madilim lang guys dito sa tindahan. Di ko na binuksan si ilaw kasi napakainit. Ayan o, trick na trick yung araw. Antayin na lang po natin yung ahente ko ng soft drinks. Yung Berasa, baka dumating din ngayon, pero bukod na vlog yun. Kasi kahapon nag-vlog ako. Akala ko kahapon dadating yung ating mga Unilever products. So, update ko na lang kayo guys kapag may dumating na ahente. So, eto guys yung itlog na aking kinuha. Yan ngayon ang paninda kong itlog. Hindi ako kumuha ng marami kasi balak kong mag-canvas sa palengke. Baka kasi medyo mura-mura sa palengke. Dito kasi sa ano sa akin, dun sa ahente ko ng itlog, weekly kasi siya nagtataas. Ako'y nagtataka na. Tapos yung itlog, minsan nagrereklamo yung customer ko, hindi na lang binabalik, buti na lang kapatid ko, bugok daw yung ibang nabibili sa akin. So nakakahiya naman guys, nasisira pa ako, hindi naman ako nag-i-stock 'di ba ng pagkarami-raming itlog. So doon yun nagmumula, hindi sa akin. Kasi kita nyo naman 'di ba, bawat vlog ko, 2 tray, 3 tray, 2 tray, ganun lang ako kung kumuha, hindi talaga ako nag-i-stock ng itlog. So hindi naman siya naiinitan dito sa pwesto niya, kaya bugok talaga yon nung binigay sa akin. Tapos minsan guys, siguro may basag. Pag inaangat kong ganyan, hindi siya maangat. Pala nakadikit dito. Ibig sabihin yun guys, may crack. So, tapos pag hila mong ganyan, wala na, butas na si itlog. Di mo na siya pwedeng ibenta kay customer. So ayan guys, yung kinuha ko, XL ang size niya, pero hindi na naman siya magkakasinlaki. Ayan o. Di na naman siya magkakasinlaki. So, ayun guys, magka-canvas na lang ako kapag nagpunta ako ng palengke kung magkano ang presyo ng itlog sa palengke para doon na lang muna ako makabili. At least doon, mapipili ko pa na malalaki talaga lahat. Kasi doon, ikaw mamimili. So, madilim lang guys dito sa tindahan. Di ko na binuksan si ilaw kasi napakainit. Ayan o, trick na trick yung araw. Antayin na lang po natin yung ahente ko ng soft drinks. Yung Berasa, baka dumating din ngayon, pero bukod na vlog yun. Kasi kahapon nag-vlog ako. Akala ko kahapon dadating yung ating mga Unilever products. So, update ko na lang kayo guys kapag may dumating na ahente. Meanwhile, so, nandito na po mga kasari yung ahente po natin ng soft drinks at ayun, paparating na si kuya. Ibababa na niya. Or naibaba na guys. Ayan o, papunta na nga yung ano. Ayan na yung mga order ko. Ayan. Kinukuha na ni kuya at dito ko ipapababa sa terrace. Yan, sa likod. So, bale mga kasari ay kakaalis lang nung ahente natin ng soft drinks at i-haul ko po sa inyo yung mga kinuha ko po. So, ito po yung mga soft drinks na aking kinuha. Meron din tayong mineral water dito. So, kukuha sana tayo ng 1 liter kaso out of stock daw. Actually, nag-order na nga ako nun pero nung pagbaba, wala daw palang 1 litro. So, kumuha ko guys ng 3 dosena ng mismo na Coke at 1 Sprite. Meron siyang ganito guys oh. Win exciting prices. Siguro meron niyang ano sa takip niyan. And then, 1 case ng 1.5. 6 na Coke, 3 Royal, 3 Sprite. So, mga kasari, meron po tayong bad news. Dahil kanina meron akong nakakwentuhan, ahente siya kasi ng soft drinks din. So, etong ahente ko, tinanong ko mga kasari kung may pagtataas ba na darating sa mga soft drinks. So, ang sabi niya,
ay by November. November guys ha, take note. Ang alam niya, mga 1.5 ay magtataas. Sabi ko, sa mga mismo magtataas kaya hindi pa daw siya sure. Pero ang sinabi niya, 1.5 ay magtataas by November. So, ayun mga kasari, bad news dahil 'di ba balita September 1 magtataas ang sa iba nga nagtaas na sa ibang lugar ang mga alak, mga Red Horse Grande, 'di ba? Tapos ngayon naman, ito naman ang nagbabadya, yung mga soft drinks. At ayun na nga, kinonfirm na 1.5 magtataas daw by November. So, ayun po, ang total ng aking pinagbayaran or na-order ay 1,681. So, yung puhunan po pala ng mineral water is 225. Yan, 24 pieces, 500 ml. Ayan po siya. 4, 8, 12, 16, 20, 24. And then sa isang dosena ng mismo, 190, kaya 760 yung apat. And then yung isang dosena guys, or isang case ng 1.5 ay 696. So, pumatak po siya ng, mga kasari, ng 58 pesos ang 1.5. Tapos, nasa 15 something yung puhunan kada isang bottle ng mismo. Tapos, yun sa 500 ml, dun medyo malaki-laki yung tubo natin na mineral water. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Uulitin ko po, magtataas daw po ang 1.5 by November. Siguro naman guys, nakapag-ipon-ipon na tayo kasi August pa lang naman. May September pa at October, 'di ba? So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!